Praise God. Kumusta naman ho kayo? Praise God. Pabuti ng pabuti. Sabi nila pag kinukumusta ka daw, huwag ka lang sumagot ng mabuti. Maganda po, pabuti ng pabuti. Dahil yun naman po talaga ang nangyayari sa atin po na mga anak ng Diyos. Tayo po ay pabuti ng pabuti ang kalagayan. Kaya nga may mga kanta pa nga po na na-imbento, Paganda ng paganda. Sino po rito ang paganda ng paganda? Praise God. Salamat po sa mga prangka. Sino po rito yung payaman ng payaman? Mas marami. Yung mga payaman ng payaman. Sino po rito yung pabait ng pabait? Ay, naku, mas madami. Yung pabait ng pabait. Ano po, sabi po kasi sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, we are changed by God from one degree of glory to another. From one degree of glory to another degree of glory. Hindi naman ho tayo mga kapatid binabago ng Panginoon mula po sa garbage, from one degree of garbage to another degree of garbage. Hindi ho, from one degree of glory to another. So welcome po mga kapatid, nakaupo na ho ba tayong lahat? Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. Ito po ang ating church kung saan ang ipinapangaral lamang po natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito po yung mabuting balita at mensahe ng kanyang biyaya, mensahe po ng tinapos niyang gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Ito po ay para sa ikaliligtas ng mga hindi pa ligtas, ikalalakas naman ng mga ligtas na. So para po sa mga makakapanood ng video message na ito, muli po, makikiusap po kami. Paki-like naman po, paki-share po para mas marami po ang mapalakas sa pananampalataya, higit sa lahat, maligtas. Amen? So ano po yung series natin? Ang series po natin is an exposition of the book of Romans. So pag sinasabi ho nating exposition, ito po ay iniisa-isa po natin yung mga talata. Tapos na po tayo sa chapter 2 last Sunday at sisimulan po natin ngayon yung chapter 3. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan po nating Let God be true. Let God be true. Sabihin mo nga sa katabi mo, let God be true. Kung merong magsasabi ng katotohanan, it is God. At kung merong magsisinungaling, it is not God. It is man. Sino po dito nakakapagsinungaling na, maliban po sa akin? Ayun, yung mga hindi ho nagtaas ng kamay, talagang ang babait po ninyo. Kayo po ay talagang hindi nagsisinungaling. Kapag niyaya po kayo ng pagkain, pag sinabing, halika man ng halian na tayo, talagang kumakain kayo, hindi kayo nagsasabi ng, hindi, busog pa ako. Let God be true and every man be a liar. Makibasa po kayo sa akin sa Romans chapter 3, verses 1 to 8. Sabi po doon, what advantage then is there in being a Jew? Or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Sabi po doon. Ito na yung title natin. Sabay-sabay nga ho natin sabihin yung title natin. Let God be true, and every human being a liar. As it is written, so that you may be proved right when you speak, and prevail when you judge. But if our unrighteousness brings out God's righteousness more clearly, what shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us? I am using a human argument. Verse 6, certainly not. If that were so, how could God judge the world? Verse 7, someone might argue, if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases His glory, why am I still condemned as a sinner? Last verse, why not say, as some slanderously claim that we say, let us do evil, that good may result. Last sentence, their condemnation is just. So sabi ko nga po, katatapos lang ho natin ng chapter 2 last Sunday. Sa mga huling verses po ng chapter 2, Paul tells his Jewish readers na sila po, gaya ng lahat ng tao, sabihin ko natin lahat ng tao, lahat ng tao ay sinners in the sight of God. Lahat po ng tao, mga kapatid, ay makasalanan sa mata po
ng Diyos. At hindi lang sa mata ng Diyos, sadyang makasalanan. Bakit? Ulitin po natin, sabi sa Psalm 51 verse 5, nasa sinapupunan pa lamang daw po tayo ng ating mga nanay, tayo po ay mga makasalanan na. So tayo po ay hindi nagkasala dahil gusto lang natin. Nagkasala po tayo, namunga po tayo ng kasalanan dahil yun po ang ating ugat. We were sinners even doon po sa womb ng ating mga nanay. So sabi ni Paul sa mga Israelita, na sinusulatan po niya sa aklat na ito na pinag-aaralan po natin, you are all sinners. Ano po? So ipinapaalala niya po sa kanila na ang kailangan nila ay hindi po outward expression of religion, which is talamak ngayon. Ang dahil pong religion kayo, naniniwala ho kayo mga kapatid. Alam po ba ninyo that there are 4,000 religions in the world? 4,000 religions. At lahat po yan nagsasabi, kami ang tama. Kayo ang mali. Paano nyo patutunayan yung tama? Ito yung outward manifestation. So talamak na talamak po mga kapatid, yung outward expression ng religion. Sabi ni Paul, ang dapat po nilang pahalagahan ay yung inward work of the grace of God na nagbabago po ng tao at ginagawang matuwid ang makasalanan. Ang Diyos po kasi ay hindi nakatingin lang sa panlabas. Ang Diyos po ay nakatingin sa iyong puso. Sabi mo sa katabi mo, diyan sa puso mo. Diyan sa puso mo. Ano ho? So ang Romans chapter 3 verses 1 to 8 yung binasa natin, ito po ay logical continuation ng mga thoughts na iniwan po doon sa chapter 2. Now tandaan po natin mga kapatid na si Paul ay isa pong traveling evangelist missionary. Sa bawat syudad na pinuntahan po niya, tuwing Sabbath, ano yung Sabbath? 7 araw, pumapasok po siya doon sa mga sinagoga at nangangaral po siya. In fact, minsan nakikipagdebate pa ho siya. No? At doon sa mga binisita niya, he went to the Jewish synagogue to share salvation through Jesus Christ. No? So pagpasok po niya sa mga Jewish synagogue, I am sure na marami po doon na mga Hudyo ang maraming tanong tungkol sa kanyang mensahe. Sa mga pagbisita niyang ito, he has encountered many arguments, many oppositions, doon at marami po silang katanungan tungkol po sa kanyang message. Dito po sa verses 1 to 8, tila ba kinuha ni Paul yung mga naipon niyang mga tanong, tapos isinulat niya. At doon sa pagkakasulat niya, sinasagot din niya. They were raising objections to the message of salvation. Ano bang message ng salvation mga kapatid? By grace alone, through faith alone, in Christ alone. No? Kapag ang alam po nating daan ng kaligtasan ay hindi yan, mali po yun. Sapagkat ang kaligtasan po ay sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, wala kang babayaran, wala kang pagpapaguran, ipinagkakaloob sa iyo kahit hindi ka naman karapat-dapat, yun ang biyaya. By grace alone, through faith alone. Paano mo tatanggapin ang biyayang ito, ang pabor na ito ng Diyos, pamagitan ng pananampalataya? Wala kang gagawin. You are just going to believe. Kanino? In Christ alone. Kaya nga po nakalagay po ito sa atin, Jesus, period. Kasi nga, alone. Hindi ko nakalagay dyan, Jesus lang, tas walang punctuation mark. Kasi baka mamaya may umatin dito, dugtungan. Et al. Ano po? O kaya, hindi nakalagay dyan, Jesus, comma. Kasi nga, Jesus, pwede rin ito, isingit mo na ito. Isingit mo na si Saint Peregrine, isingit mo na ito. Oo, si Jesus, pero isingit mo na ito. Hindi ho. Ang sabi ng Biblia, Jesus, period. Jesus alone. Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else. Walang pangalan na nakasulat sa ilalim ng langit, sa ilalim ng langit, dito sa lupa, na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, Jesus alone. Amen po mga kapatid? Kaya ho, si Pablo po ay tila dito sa verses 1 to 8 ay isinulat niya yung mga tanong-tanong sa kanya. Tapos ipinasagot niya po sa Diyos. Kaya nga ang title po natin, Let God Be True. Sapagkat ang mga tanong ng taong ito, ay mga kasinungalingan ng taong ito, ay pabubulaanan ng mga katotohanan mula sa Diyos. Again, sabihin nga ho natin, Let God Be True.
So narito po yung mga tanong mga kapatid. Meron lang tayong tatlong tanong mula po sa 8 verses na to. Number 1, Roman numeral number 1. What's the point of religion? What's the point of religion? Makikita po natin sa verses 1 and 2, particular po ang tanong na ito sa unang talata ng ating pag-aaral. May kinalaman po ito sa pagiging relihiyosong Hudyo. Tandaan po natin, hindi tayo ang kausap sa Book of Romans. Ang kausap po mga kapatid ay yung mga taga-Roma. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakikibasa lang tayo. So parang nakikichismis lang tayo. Ano ba yung sinulat ni Paul sa aklat ng Roma? Tapos, pagka nabasa po natin, titignan natin kung paano natin ilalapat sa mga personal nating buhay yung nabasa natin na isinulat niya particularly sa mga taga-Roma. Ano ho? So, letter A, is it vain to be a Jew? Okay? Sa Tagalog, wala bang kabuluhan ang maging isang Hudyo? Tingnan niyo po yung sabi ng verse 1. What advantage then is there in being a Jew? Or what value is there in circumcision? Yung mga Hudyo po kasi, circumcised po sila. Yun po, doon sa lumang kasunduan, pag ikaw ay Israel, para mapatunayan mo na ikaw ay Israelita at ikaw ay hinirang pinili ng Diyos, tinutuli po. So wala pong Hudyo na hindi tuli. Kaya lang, yung pagkatuli sa kanila, ginamit na po nila yon para ipagyabang. Aba, tuli ako. Oh, pastor. Tuli ako. Kaya dahil tuli ako, meron akong relasyon sa Diyos. So sa halip ng ipagmapuri po nila ay ang Diyos. Ang naipagmapuri na po nila mga kapatid ay yung outward expression ng kanilang di umano ay relationship with God. Pero pag pinag-aralan po natin, umatras po tayo, malinaw po sa pinag-aralan natin sa Romans 2, tapos na po tayo sa chapter 2, 25 to 29, na hindi po nakakapagligtas ang pagtutuli. Amen? So hindi sila naligtas. Gayon din yung kaalaman sa kautusan. Kahit na alam po nila yung 613 na ordinances and the laws doon sa lumang kasunduan, hindi rin po yun nakapagligtas sa kanila. Romans chapter 2, 17 to 18. At maging yung pagmarunong kang magturo ng kautusan sa iba, kala mo maliligtas ka? Hindi rin. Malinaw po yun sa Romans chapter 2, 19 to 20. Therefore, kung ganoon, what is the point of religion? Kung ang mga tuling Hudyo ay hindi rin naman pala mas maayos ang katayuan sa mga kagaya natin na hindi tuling hentil sa harap ng Diyos, sayang ba ang pagiging Hudyo? Ano pala ang benepisyo ng pagiging Hudyo? Nais malaman ng mga Hudyo kung bakit dapat nilang pagdaanan ang lahat ng mga pinagdaanan nila kung wala naman pala itong kabuluhan. Pakiramdam po kasi nila ay very special sila sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi nga, they were a chosen people at sila po ay tuli at may magandang plano ang Diyos para sa kanila. But that does not change the fact, mga kapatid, that they were still guilty sinners in the sight of God. So sila po ay tuli pero sinner. So therefore, yung pong panlabas na expression ng religion mo, baliwala. Bakit? Sapagkat hindi nito natanggal ang iyong pagiging makasalanan. At marami po mga kapatid, tao ngayon mga kapatid na nakasandal po sila dun sa outward expression ng kanilang mga religions. Ginagawa namin to, sinisindihan namin to, pinupuntahan namin to, niluluhuran namin ito. Outward expression ng religion, pero kapag in-examine mo, ligtas ka ba? Have you received salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Ang sagot ay, anong alone? Anong alone? Marami ako eh. Marami ako. Kaya nga, yan ang daan mo, eto ang daan ko, o magkita na tayo sa langit. So, may iba na silang daan. Outward expression. Now, considering the fact, mga kapatid, na di po tayo kayang iligtas ng mabubuti nating gawa. Malinaw na ho ba sa atin yun, mga kapatid? Hindi ka kayang iligtas ng pagiging mabait mo. Hindi ka kayang iligtas ng pagiging mabuti mo kasi kung yun ang kaligtasan, hindi na sana pumunta si Jesus Christ. Kung ang kaligtasan naman pala ay sa pagiging mabait mo, ay di pagalingan na lang tayo. Pabaitan na lang tayo. Tanong, may mas mabait ba sa'yo? Kung may mas mabait sa'yo, sinong mas karapat dapat pumunta sa langit kung may mas mabait sa'yo? Di siya. Kung hindi ka pala pupunta sa langit at siya pala mas mabait sa'yo, saan ka? Saan ka?
Siguro na po sa langit na rin. Kahit sa mabababa lang ng kaunti. You see, mga kapatid, nagkaroon na po ng levels. There are levels to this. Kapag ang pinag-usapan po ay subjective na. Yung kabaitan. Pero hindi po tayo kasi maliligtas magitan ng pamubuti nating gawa. Ephesians chapter 2, 8-9. Hindi po tayo kayang iligtas, mga kapatid, ng ating mga mabubuting gawa dahil ito po ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Isaiah chapter 64, verse 6. Hindi ka rin kayang dalhin sa langit, maging ng pagdalo mo sa Jesus Our Abundant Life Church. Magkalinawan po tayo, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Parang isa lang yung umimi. Amen po ba, mga kapatid? Hindi kayo pwedeng maligtas, mga kapatid, kahit dumatin kayo dito. Amen, malinaw ho ba, mga kapatid? Sapagkat hindi ho tayo kaya iligtas ng anumang organization. Hindi ho tayo kaya iligtas ng kahit na anumang church, sinasabing church. Bagamat tayo po, mga kapatid, ay hindi ho tayo kolorum. Tayo po ay nakaregister sa Securities and Exchange Commission. May pangalan po tayo. Kami po mga pastors nagkakasal. Hindi po kami kolorum. Tayo po ay may mga pinapasan GIS. Tayo po ay mga kapatid ay nagpapasa sa BIR. Hindi po tayo kolorum, pero hindi tayo maliligtas ng lahat ng pinaggagawa natin ito. Sapagkat sino lang po makakapagligtas, mga kapatid? Ay, si Jesus lang. Simpleng-simple, ang Panginoong Jesus lang. Hindi ka pwedeng iligtas ng malilinis mong pamumuhay. Hindi ka kayang garantihan ng tahanan sa piling ng Diyos. So, kung ganun naman pala, then what is the point of being an evangelical? What is the point of being a Baptist? What is the point of being a Pentecostal? Or a Methodist? Or a Presbyterian? Or a Nazarene? Or a Catholic? Or an Orthodox? What is the point, mga kapatid? Why join the church? Why attend? Why bother with being a religious person kung ang pagiging religyoso pala, wala naman po palang dalang kaligtasan? Marami po ang nagtatanong nito sa panahon natin ngayon. Buti na lang may sagot po si Pablo para sa mga Hudyo. So nakita ho natin, letter A, is it vain to be a Jew? Ang sagot po ay letter B, there is value in being a Jew. Bakit? Ano ang sabi sa verse 2, mga kapatid? Much in every way. May kabuluhan po ba maging Hudyo? Sabi ni Pablo, much in every way. First of all, bakit naman po much in every way? Anong dahilan? The Jews have been entrusted with the very words of God. Ang mga Hudyo daw po, pinapaalala po ni Pablo na ang mga Hudyo, blessed po sila in every way. At ang greatest evidence, mga kapatid, of their blessing was that they had been given the word of God. Nang ibigay po ng Diyos ang kanyang salita. You see, kasi the word of God na binabasa po natin ngayon sa Bible, ito po ay galing sa isip ng Diyos. At nang ito po ay ipasa ng Diyos sa sanlibutan, ipinasa niya po yun sa panulat ng mga Hudyo. Ilan po ang aklat ng Bible, mga kapatid? 66 books. 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Sa 66 books of the Bible, mga kapatid, 64 po doon isinulat ng mga Hudyo. Kaya nga totoo po yun. God gave the word of God to the Jews. Sinulat po. Pastor, kung 64 ay sinulat ng mga Hudyo, sino sumulat ng dalawa? Yung dalawa po, mga kapatid, Book of Acts and the Book of Luke ay isinulat ng iisang tao lang. Sino? Si Luke. Sino si Luke? Siya po ay isang Gentile doctor. Hindi po siya Hudyo. Saan po natin makita na Gentile siya? Hentil po siya. Pag sinabi pa natin Hentil, mga kapatid, by the way, pag sinabi natin Hentil, hindi Hudyo. Amen? So ang Hudyo lang yung Israel. If you are an American, if you are a Scandinavian, if you are a British, if you are anything but Israel, then you are a Hentil. You are a Gentile. At si Luke, mga kapatid, na sumulat ng Book of Acts at ng Book of Luke, ayon sa Colossians 4:10-14, siya po ay isang Hentil. So, 64 ng aklat ng Bible, 64 books, isinulat ng mga Hudyo. Ipinagkaloob ng Diyos sa Jewish people ang revelation tungkol po sa kanyang sarili, na ang kalooban po niya, mga kapatid, para sa sangkatauhan. At ito po ay naglagay sa mga Hudyo sa posisyon ng mas malaking responsibilidad. With greater strength comes greater
responsibility. Sino po nagsabi niyan? Si Darna. Hindi, si Spider-Man. Ano? Si Spider-Man. Ano po? Kapag binigyan ka ng mas malaking responsibilidad, mas malaking katungkulan, mas mataas na posisyon, di ba mas malaki po yung responsibility? Basahin po natin ito mga kapatid. Because the Jews had the truth, they were responsible before the Lord to live the truth. Malinaw ho yan mga kapatid? Kapag ibinigay sa iyo yung katotohanan, mas malaki yung responsibilidad mo na ipamuhay yung katotohanan. Kaya nga, laki po ng responsibilidad ni Adan eh. Bakit? Sapagkat nung dalawa pa lang sila ni Eva sa mundong ito, sinong kausap ni God? Pinaghabilinan ni God? Yung lalaki. Sabi niya, Adan, halika. Lahat ng mga puno at halaman dito sa Garden of Eden, pwede mong kainin. Bawal lang, wag yung punong iyon na nagbibigay ng knowledge of the good and evil. Kanino po niya hinabilin? Kay Adan. Tapos lumapit ngayon to si Satanas in the form of a snake. Sino nilapitan ni snake? Si Eva. Ba't kaya hindi siya lumapit kay Adan? Soplak siya kagad kay Adan. Ano po? So dumaan po siya sa babae. Hindi pinaghibilinan ni Lord. Pero sana nung sinabi ni Lord kay Adan yun, sana sinabi niya rin, pinasa niya rin kagad sa babae. No? We may never know. Baka naman sinabi rin, uy, sabi nga pala ni God, pwede natin kainin yung lahat ng mga bunga rito, wag lang yun. Baka sinabi rin, pero baka rin hindi sinabi. Kaya naman nung sabihin na ni Satanas kay Eva, no, sinabi ba talaga ni God? Pinagduda niya na si Eva, sinabi ba talaga ni God ito? Nagsalita po si Eva, tapos sabi, pumitas na po si Eva, kumain na po ng ipinagbabawal na bunga. Tapos ang matindi, sabi niya, babe, sarap po. Katabi pala niya si Adan. Bakit hindi inawat ni Adan? Kasi babe eh. Sexy si Eva. No? Kasi yung mga lalaki, bagsak agad sa sa kasexyan, sa visual kasi. Ano po? Tandaan natin, wala ho silang damit. Visual. Kaya sabi ni Eva, sarap naman pala. By the way, hindi ho yun apple. Wala ho nakalagay sa Biblia na apple na mansanas. Maganda lang kasing tignan yung mansanas. Pangit naman po kasi kung durian. No? Babe, tikman mo tong durian. O kaya tong duhat. No? Pag, babe, itim ng mo. Hindi, so siguro, dahil maganda lang siguro tingnan yung apple, yun po yung natin, pero sabi lang kasi doon, bunga lang eh. No? So pagkagat ni Eva, kumagat din si Adan. And sabi ng Bible, binigay niya rin kay Adan who was with her. Biruin mo, ikaw yung pinaghabilinan, tapos ayan na harap-harapan, yung habilin sa'yo ay sinusuway, pero hindi mo tinampal yung kamay. Mga lalaki, tampalin po natin yung kamay ng mga babae. Kapag ay inhabilin sa atin ng Panginoon, ay sinusuway. Okay lang po ba yun mga kapatid? Sabi ng mga babae, boy, hindi pwede yan. May tama ka. Mga kapatid, if you are submitted to God, and if you're submitted to your husband, and you know mga kapatid that your husband is a godly man, at hindi kanya niloloko, at ang lahat ng kabutihan iniisip niya para sa iyo, sarap magpasakop sa asawang ganyan. Amen mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Sabi ng mga lalaki, hindi naman kasi ako tinatratong hari ng asawa ko eh. Sabi naman ng babae, hindi mo naman kasi ako tinatratong reyna eh. Maganda mga lalaki, itrato muna nating reyna yung ating mga asawa. Pag naramdaman nilang reyna sila, ang dali-dali nilang itrato tayo na hari. Amen? Babe, anong gusto mo? Masahe? No, andiyan ka na naman. Tinutugso-tugso. Bakit po mga kapatid? Kasi nga, may authority po eh. Pinigay si Lord. Pantay-pantay po tayo sa harap ni God. Pero pagdating po sa family, may authority. May authority. Man, kaya po tayo mga lalaki, tayo po yung pinagkalooban ng Panginoon ng authority. Thermostat po tayo, hindi po tayo thermometer. Thermometer, umaalam lang, reactive lang, inaalam lang niya kung anong temperature. Pero yung thermostat, nagbibigay ng temperature. May thermostat po yung mga aircon natin. Kaya pag nilagay po natin 17 degrees, nagiging 17 degrees. Tama mga kapatid? Ganun po dapat yung lalaki.
So dapat pag Sunday, ang nanggigising para mag-church, lalaki. Amen mga kapatid? Pag sinabi kasi ng lalaki, tayo na mga kapatid. Darling, gising na. O, gising na yon. Ano, magsaing na para mamaya pag uwi natin sa tanghalian, meron tayong lulutuin. Saing na yan. Luto na yan. Ano po? Kaya nung sabihin sa akin ni Sister Ya kanina, mahal, magluto ka na ng tinola. Yes. Luto na. Bakit? Kasi sabi ko, time check. 6:30. Time check. O, narinig na rin ni Sister Phoebe marahil yun. O, bangon na kami. May boses po kasi, pag may authority, galing sa Diyos. Amen mga kapatid? Parang yung ibang babae. Oh. Amen. So, yung mga Hudyo, pinagabilinan po sila. Bakit? Kasi nga, sila po yung chosen people. But, dahil pinagabilinan po sila ng Panginoon, responsible po sila, mas malaki yung responsibility po nila. Imagine po natin mga kapatid, ang isang napakalayong isla na permanente pong natatakpan o nalalambungan ng kadiliman. May nag-iisang paraan lang para makaalis doon sa madilim na islang yon sa pamagitan po ng isang makitid na tulay pantao na nakasabit sa isang malalim na chasm. Ano yung chasm? Malalim na bangin. Ipalagay din po natin ang bawat tao sa isla ay mayroon lamang maliit na penlight bawat isa. At yung penlight na yon, ang liit-liit, ang sa sobrang liit at sa sobrang hina ng kanyang ilaw ay 1 foot lang ang kaya niyang sinagan. Pero nalaman din po natin mga kapatid, na-discover po natin na meron palang isang grupo doon sa isla na binigyan ng isang powerful searchlight na may kakayanang liwanagan ang kadiliman for miles and miles and miles. May grupo pala na nandun sa isla. Pero alam niyo mga kapatid, nakakalungkot. Bakit? Kasi sa halip na gamitin po nung grupong yun yung searchlight nila para hanapin po nila yung bridge at nang makaalis na po ang lahat ng tao doon, ginagamit po nila yung searchlight nila para sa mga walang kakwenta-kwentang pagkakagamit gaya po ng paghahanap ng karayom sa malaking bunton ng dayamit. Nawala yung karayom ko, nananahi ako. Pero nga na searchlight, doon nila ginagamit. Hindi nila naisip na, teka, may responsibility tayo. Meron tayong searchlight na pwede nating maitulong. Makaalis tayo sa madilim na islang ito. Ito po ang pagkukulang ng mga Hudyo sa harap ng Panginoon. Gamit po nila yung kautusan, 613 laws, pinagdidiskusyonan po nila yung mga utos dito mga kapatid. Dahil po yung Sabbath ay tungkol sa hindi paggawa. Pag 7th day, sinasabi po doon, Sabbath, huwag kang gagawa. Biruin yung mga kapatid na pinagdidiskusyonan pala nila yung pagbubuhat o pagkarga kung gawa ba ito. Kaya sabihin nila, oo naman, ang pagbubuhat at ang pagkarga, gawa talaga yan. Pero paano kung may bandage ako? Ito ba ay act of pagbubuhat? Binubuhat ko ba yung bandage? What kung may pin ako rito? May aspili ako. Lumalabas ba na binubuhat ko yung aspili? What kung nakita ko yung anak ko sa ilalim ng puno ng mangga at siya ay naaarawan, pwede ko ba siyang buhatin papunta doon sa mas lalo lang silong? Lahat po yung pinagdidiskusyonan po nila mga kapatid. O dapat ba mga kapatid na ilipat nga yung batang yun na arawan? Napakarami po nilang oras na ginugugol para pagdiskusyonan yung eksaktong tithing requirements para sa pangkaraniwan nilang gulay na rue, mint, and cumin. Maging yung kanilang ritual of hand washing, pinagdidibatihan po nila mga kapatid, yung exact volume of water. Kasi sabi lang ng Bible, maghugas kayo ng mga kamay. Gumamit kayo ng tubig. Pinagdidibatihan nila, gaano kaya karaming tubig? Pinagdidibatihan nila, saan kayang dapat nasisidlan? Ako maghuhugas. Ano ang tamang sisidlan? Ito pinakamatindi. Gaano kayang kataas na level ng kamay ko ang dapat kong hugasan? Naubos po yung lahat ng oras nila mga kapatid na pinagdidiskusyon nila, pinagdidibatihan po nila yung utos ng Diyos. So instead of the Word of God to lead men out of darkness, using the Word of God, they use it as a means to send men deeper still into spiritual darkness. Ganon din po mga kapatid sa panahon natin ngayon.
Huwag po nating iisipin mga kapatid, yung mabubuti nating gawa, yung religious activities natin, paraan para makatanggap po tayo ng pabor mula sa Diyos. Actually, the opposite becomes true. If we are exposed to the truth on a regular basis, we are responsible before the Lord to live out the truth. Kung araw-araw ay nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, kung araw-araw ikaw ay nakakapagbasa ng salita ng Diyos, mas malaki ang responsibilidad mo kapatid na ipamuhay ang narinig mo. Ano sabi ng James chapter 1 verse 22? Do what God's teaching says. Sabihin nga natin yan. Do what God's teaching says. Ano po ang angkop mga kapatid na response to God's teaching? Nike, just do it. Amen mga kapatid? Sabi doon, don't just listen. So, sino po nakikinig ngayon mga kapatid ngayong umaga? Tayong lahat, no? So sabi ng verse, don't just listen. When you only sit and listen, tanong, sino po ang nakaupo ngayon at nakikinig? Kayo, ako lang hindi. Pero nakaupo din ako kanina. So ibig sabihin, kung tayo ay nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos, sabi doon, when you only sit and listen at hindi mo ginagawa, what are you doing? You are only fooling yourselves. Sayang naman yung 2 oras sa Jesus Our Abundant Life Church na po. Nakapakinig po tayo ng mabuting balita, nakapakinig po tayo ng pwedeng ika-improve ng ating pagsampalataya, paglalim ng pananampalataya, tapos paglabas mo sa pintuan, sasabihin mo na lang, okay naman yung mensahe. Pero balik uli sa dati. Wag po mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, wag po. Binigyan po tayo ng Diyos ng napakaliwanag na searchlight at ito po ang Bible. No? So sila may searchlight, tayo may searchlight. It is the Bible. Para maituro po natin ang lahat ng tao sa bridge. Sino yung bridge? Si Jesus. Para makaalis po sila doon sa isla na sobrang kadiliman. Anong klaseng isla yun mga kapatid? Isla ng kasalanan. Kasi nga yung kasalanan is the symbol of, o yung kadiliman is the symbol of sin. At ngayon mga kapatid, ginagamit po natin yung mga pribilehiyo na bigay sa atin ni God. Alam po ba ninyo mga kapatid, na buo na po yung Bible? We have the Bible complete mga kapatid in print. Punta po kayo sa Philippine PCBS, Philippine Christian Bookstore. Pwede po kayong bumili ng Bible. In fact, sa online pwede po kayong bumili ng Bible. Kompleto na po ang Bible from Genesis to Revelation. Hindi lamang po yung physical Bible, pati po yung online, digital format. Pwede po kayong pumunta sa BibleGateway.com. Ang dami po dong Bible, translations ng Bible. At kung gusto nyo ng Tagalog, nandun din po. Parang may 8 silang translations ng Tagalog Bible. So wala po tayong excuse. Araw-araw pagbukas mo ng Facebook, ano po? Of course, yung mga uma-appear sa feed mo, yun ay dahil yun yung mga gusto mo. Okay? So pag ang gusto mo, ang gusto mo ay luto. O lahat ng luto lang appear doon sa feed mo. Pag ang gusto mo ay Brazilian, yung Brazilian, lalabas lahat ng sayaw ng Brazilian, lalabas doon. Pero pag ang gusto mo ay salita ng Diyos, lalabas doon lahat ng salita ng Diyos. Lahat po. Bakit? Kasi pinapakiramdaman po yan ng algorithm. Kaya pag lumabas naman po mga kapatid, pag nagbasa ka, pag na-bless ka, may responsibility ka ngayon na ipamuhay. No? And meron din tayo mga kapatid, blessing. We have the presence of pastors para mag-counsel po sa atin. Kanina umaga, na-lead po ako, nung nagpipray po ako para ngayon, na-lead po ako na humingi ng prayer request mula po sa inyo. Para maipag-pray po namin ng mga pastors. And yun po, hindi naman namin ginagawa lang every Sunday. Whenever we remember you, mga kapatid, we are praying for you. Pag meron po kayo mga gustong pagkwentuhan natin, ayun po yung office natin, pwede po tayong magkwentuhan doon. Gusto nyo ba ngayon? Gusto nyo mamaya? Pwede po kayo mga kapatid, ilista. Pastor, pwede ho ba kayo sa Martes? Pwede po ba kayo sa Wednesday? Whenever. Wag lang ho alauna ng madaling araw. Natutulog din po kami. Pero, we want to give you time. So meron po tayo mga kapatid, blessing ng lahat ng ito. What are we doing with Him? Anong ginagawa natin? Paano natin yung pinapakinabangan? So sa areang ito mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, let God be true. So what's the point of religion? Yun yung number 1. Pangalawa, what's the point of responsibility?
Sabi sa verses 3 to 4, sa punto pong ito, mas linawan po natin yung tanong. Ano ho yung tanong? Letter A, has God forsaken us because of sin? Pinabayaan na ba tayo ng Diyos dahil nagkasala tayo? O pababayaan ka ba ng Diyos porque nagkasala ka? Ano sabi mga kapatid sa verse 3? What if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? So yung mga Hudyo, basically, sinasabi po nila, kinapos po sila sa pagtupad na ipinangako nila sa ilalim ng lumang kasunduan ni Moises. At dahil totoo po ito, sa iba sa kanila na nag-fail, ang tanong po nila, may nag-fail po kasi sa amin sa pagsunod sa Diyos eh. Ibig sabihin ba, yung buong Israel ay isasantabi na rin ng Diyos? Sa ibang translations, ang ginamit po ay unbelief, hindi po unfaithfulness. Now, what is unbelief mga kapatid? Unbelief is refusing to be persuaded that God is good and trustworthy. Kaya pag may lumapit sa'yo, God is good. Pag gumanong ka, may unbelief ka. Sapagkat ang unbelief, mga kapatid, ay hindi mo pinaniniwalaan na mabuti talaga ang Diyos. Kung naniniwala ka mabuti ang Diyos, sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Sa kabila, God is good. Amen mga kapatid? Now, pagdating po sa paniniwalang yan, sabihin nila, yes, God is good to all. Mabuti ang Diyos sa lahat. Pero sa akin kaya, mabuti talaga ang Diyos? Mabuti kaya ang Diyos? Yung iba, kaya nilang paniwalaan na mabuti ang Diyos sa marami. Pero pagdating sa kanila, hindi nila kayang paniwalaan na mabuti ang Diyos sa kanila mismo. Pag mayroong ganon, mga kapatid, unbelief po yan. Unbelief is refusing to be convinced about the love of God that is revealed in Christ Jesus. Our unbelief in God's promises does not make Him a promise breaker. Hindi ibig sabihin, hindi tayo nagtiwala sa Diyos, hindi niya rin niya gagawin o tutuparin yung pangako niya sa atin. Hindi siya kasi nakabatay sa pagtitiwala natin. He fulfills His promises whether you believe it or not. Sabi ng iba, whether you believe it or don't. Unbelief can hinder us from receiving the benefits of His promises. Sapagkat mabuti po ang Diyos. Ano ho? So, pansinin po natin yun. Yung kawalan ba ng pananalig ng ibang Israelita, sapat na dahilan na para itakwil na po sila ng Diyos. So magtatanong na sila, di wag na lang tayo mag-serve kay Lord. Kasi itatakwil din naman pala tayo ng Panginoon. Pagka nagkamali pala ako, kapag ako pala ay kinapos sa aking ugali, kinapos ako sa aking pananampalataya, iiwan na pala ako ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa 40 years ko po na pagsunod at paglilingkod sa Diyos, at sometime or another, mga kapatid, 36 po doon bilang isang pastor, maraming opportunity na po ang dumaan sa buhay ko na tumigil na ng pagpapastor. Hindi ibig sabihin, wow, 40 years na nagsiserve si pastor as dire-diretso. Hindi po mga kapatid, there are times nanghihina ka. There are times, ayaw mo na. No? Pero saan po ako bumabalik mga kapatid? Nung ako po ay tawagin na ni Lord, pumunta po ako sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Dala-dala ko po yung NIV Bible ko na 48 pesos lang. Binili ko po sa UN Avenue noon, November 24, 1985. Pinag-ipunan ko siya. Tapos, pagdating ko po sa Loyola, binuklat ko po yung salita ng Diyos kasi may krisis na po yung puso ko. Ano yung krisis ng puso ko? Ako ba magpapatuloy? Pagka-graduate ko, magpapatuloy ba ako? Magsiserve ako sa tinapos ko? O magsiserve ako dito? Mag-i-involve ako sa paglilingkod sa Panginoon? Na pinakita po ng Panginoon yung 1 Peter. Sa 1 Peter po mga kapatid, sabi doon, gugunawin daw ng Diyos itong present na mundo natin. Diba nagginunaw na ng Diyos ang mundo natin mga kapatid ng panahon ni Noah? Yes. Sa magitan ng tubig. Nangangako ang Diyos, hindi na po niya gugunawin ang mundo sa tubig. Kaya nga may rainbow na eh. Ganda-ganda po ng symbol ng rainbow. Ano po? Yun po ay simbolo ng covenant ni God na hindi ko nagugunawin ang mundo sa magitan ng tubig. Pero may sinasabi ang Diyos, nagugunawin niya naman ngayon, yung mundo pa rin, dahil nga makasalanan eh. Sa pamagitan po ng asupre, ng apoy. Po? Kaya nung binubuksan ko po yun, Lord,
Yung palang gagawin ko as a civil engineer na mga structures, ito po ay kalsada, building, structure, 30 years lang ang tapos mawawasak na. Tapos kung hindi man mawasak ng 30 years, lumampas man siya, gugunawin mo pa rin. Pero pag dito pala ako nag-serve bilang pastor, tapos ako ay naglingkod, at ako ay nag-encourage ng mga kaluluwa, tumibay yung mga ang bunga pala nito ay eternity. Ang bunga pala nito ay temporary. Dito na lang ako. So, pahid luha, sabi natin, yes, serve na lang tayo. Pero there are times in the ministry, mga kapatid, na minsan ayaw mo na. Na minsan naiisip mo, makikita mo doon sa Facebook, itong mga kaklase ko to, kumukopya lang sa akin to nung high school ako eh. Kumukopya lang sila sa akin. Pero ito na yung naabot, ito na yung ito yung kita, tapos ako ito. Tapos papasok po ngayon yung self-pity. Kung hindi kaya ako nagpastor, kung kaya ako ay nagpatuloy dito. Kaya there are times, mga kapatid, na parang gusto mong tumigil. Tapos kinikwento nga kanina kay Gemma, 2 beses po ako nasapak. Bakit? Kasi dinadalaw mo lang yung may sakit, nasapak ka ng tatay. Nagpapaawit ka sa patay, pagkatapos ng paawit, paglabas mo sa gate, sasapakin ka ng isang lasing. Sabi ko, yun ba yun? Pero sabi ni Jesus Christ, ako nga napako eh. Ako nga namatay para sa iyo eh. Ikaw, nasapa ka lang eh. Ako nga, dumugo yung buong katawan ko. Ikaw, ilong mo lang ang dumudugo eh. So that, yan na naman. Sasabihin ko naman, okay Lord, magliligot ako. Magpapatuloy po rin ako sa iyo. And now I am 61 years old by the grace of God, mga kapatid. Nagtutuloy pa rin sa Panginoon. Dahil ba sa husay mo? Hindi. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Kaya yung tanong na, huwag na lang tayong maglingkod. Hindi po, mga kapatid. Let God be true. So yung mga pakiramdam mong yan na tumigil ka na ng paglilingkod, huwag ka na sumunod kay Lord, kung kailan naman ako na-born again, kung kailan naman ako nakakilala sa Panginoon, saka ako naman naranasan itong mga pagsubok na ito, ayoko na nga. Kasi nungalingan lang po yan ng kaaway, mga kapatid. Sapagkat nais ng kaaway, ayaw ng kaaway, mga kapatid, na ikaw ay sumunod sa Diyos. Pero ngayon, ikaw ay kakampi na ng Diyos, ikaw ay kaaway na rin ng kaaway. At sino yung kaaway natin? Si Satanas. At ayaw niya po yun, mga kapatid. Kaya binibigyan ka niya ng mga temptation na tumigil. Pero ano pong title natin, mga kapatid? Let God be true. Sabi mo nga sa katabi mo, let God be true. So sa tanong, mga kapatid, na has God forsaken us because of sin? Ang sagot po ay letter B. God is faithful in spite of our sin. Tapat ang Diyos sa kabila ng ating mga kahinaan. Tingnan niyo po, sabi po doon sa verse 4, not at all. Not at all. Iiwan ka ba ng Diyos porque nagkasala ka? Not at all. Let God be true and every human being a liar. Pansinin po natin, mga kapatid, yung vehemence o yung karubduban ng response ni Paul sa issue po na pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan dahil nga kinapos po sila sa faithfulness. Ang sabi po ng verse, not at all. Sa ibang translations, mga kapatid, sinabi po, God forbid. Pag tinignan po natin yung ibang translations, may it never be. Pag tinignan natin yung Tagalog translation, huwag nawang mangyari. O mayroon pang isang Tagalog translation, hinding-hindi. Mga kapatid, ito po ay strong statement. Yung bang hinding-hindi, iba sa hindi. Tama, mga kapatid? Pag nililigawan yung babae ng lalaki, tapos ang sagot na ng babae doon sa naliligaw niya, hinding-hindi, talagang wala ng pag-asa yun. Pero pag hindi lang, kasi may kilala pa ako, mga kapatid, niligawan, hindi siya ng hindi eh. Hindi naman humihinding-hindi. Hindi. O sila mag-asawa ngayon. Pero ang sagot niya dati, hindi. So iba po yung hindi sa hinding-hindi. So sa tanong na, pababayaan man ng Diyos ang taong nagkasala, ano sagot? Hinding-hindi. Not at all. God forbid. May it never be.
Hindi yan mangyayari, wag mangyari. Strong statement po yan mga kapatid. And it was even made stronger nang idugtong po ni Pablo yung let God be true and every man a liar. So kahit gaano pa naging kasama ang tao, hindi siya i-give up ng Diyos. Pwede bang palakpakan po natin si Lord? Hallelujah. Tayo pong lahat, pinagpupulot ni Lord sa kung saan-saan. Tama mga kapatid? Tayo po na mga nakakakilala sa Panginoon, ang babantot ng buhay natin, di ba? Kung sa ano-ano mga kasalanan ang ating mga pinagagawa. We cannot even imagine mga kapatid. Pero hinirang tayo ng Diyos, pinulot tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos. Tapos sinabi sa atin ni God, pinadala ko ng aking bugtong na anak na si Jesus para mamatay para sa iyo dahil mahal na mahal kita, iniibig kita. I did not give up on you kahit na ikaw ay talamak at kahit na ikaw ay sobrang makasalanan. Si Pablo po, sinasabi po niya, I am the worst of sinners and yet God saved him. He was saved by the grace of God. Amen mga kapatid? Kaya walang kasalanan mga kapatid, walang kahinaan, wala po mga kapatid na kabuktutan, wala po mga kapatid na kadiliman sa buhay ng tao na pwedeng sabihin ng Diyos, hindi ko yan kayang patawarin, hindi ko matignan. Hindi mga kapatid. Bakit? Sapagkat lahat po ng puot ng Diyos sa kasalanan, binigay niya na doon sa dugo ang katawan ni Kristo, no nag-alay po si Kristo at akuin ni Kristo yung lahat ng ating mga kasalanan. Kaya salamat po sa biyaya ng Diyos. What a blessing! Hallelujah! Now think with me for a moment mga kapatid. Imagine po natin yung mga times na nagkasala po tayo kahit Christian ka na. Na tayo po mga kapatid, nung iligtas tayo ng Diyos pero nagkakasala ka pa rin. Kung tayo pong lahat ay tatayo ngayong umaga at magpapakatotoo sa harap ng Diyos at sa harap po ng ating mga kapatiran, we will have to admit mga kapatid that we were guilty of many, many instances of sin. Tama po ba mga kapatid? Kristiyano ka na pero nagkasala ka pa rin. Tama ba mga kapatid? Sapagkat wala naman ho sa atin dito na hindi na nagkakasala. Tayo pong lahat dumadaan pa rin sa mga pagkakasala. However, hindi po nito binabago ang katotohanan ng pangako ng Diyos. Ano po ang pangako ng Diyos? Sa John chapter 6 verse 37, lalapit sa akin ang pangako to ni Jesus. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Sino po lumapit na kay Jesus sa atin? Tayong lahat. Tama po mga kapatid? Kaya nga, sumampalataya na tayo sa Kanya. Ano pangako ni Lord? Hindi, ayun na naman. Hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Nasubukan niyo na po ba mga kapatid umutang tapos naitaboy ka? Sinasabi mo pa lang, Mare, kumusta? Sasagot ka agad sa'yo, sorry Mare, wala eh. No? Bumubuelo ka pa lang, no? Naitaboy ka na. Si Jesus hindi po. Sa dami po ng pagkakautang natin ng kasalanan sa harap ng Diyos, pinatawad pong lahat ng Diyos. Nilinis niya po tayo, tinanggap niya po tayo, patuloy na minamahal, patuloy na iniibig, at hindi siya tumitingin kahit medyo mahina pa rin tayo, patuloy niya tayong binabago sapagkat ang ganda ng plano niya. Ang plano niya mga kapatid, makapiling niya tayo sa walang hanggan. Amen mga kapatid? Kaya nga po, remember David. Pagka ganito na parang, nagkasala naman ako, pumalpak na naman ako. Tandaan mo si David, mga kapatid. Si David po, mga kapatid, nangangalon niya. Si David po nagsinungaling. Si David po, mga kapatid, mamamatay tao. Ano pong ginawa ni David, mga kapatid? Hari siya eh. Sabi sa Biblia, sa panahon na ang mga hari ay dapat nakikipagdigma, si David hindi nakipagdigma. Naiwan po siya doon sa kanyang terasa, doon sa taas. Tapos, dahil wala siyang ginagawa, narinig ko niya nga, may kumakanta doon. Loving you is easy cause you're beautiful. Nandun sa baba, siyempre hari siya, nasa palasyo siya. Kitang-kita niya ngayon doon. Ito naman si Bathsheba. Naligo doon. Ano po? So, ano po nangyari? Nagandahan siya kay Bathsheba. Hari siya. Kapag pinatawag mo yung subject mo, sunod. So, sumunod. Tawagin mo nga yung si labing yung.
Invento ko lang ho yan para hindi kayo antukin. Tinawag. So nagkaroon po sila ng sexual intimacy. Ano po? At dahil nagkaroon po sila ng sexual intimacy, mga kapatid, no, nagbunga po yun. Ngayon, si Bathsheba po, may asawa, si Uriah. Sabi ni David, nasan si Uriah? Ay, nandoon po. Nakikipagdigma. Biruin mo, yung hari ay makipagdigma. Yung asawa, noong Bathsheba, nakikipagdigma. Para sa kanya. Para sa kaharian. Patawag mo. Pauwiin mo. So si Uriah po ngayon ay umuwi. Bakit niya pinauwi? Para makisiping sa asawa niya. Para pag sumiping sa asawa niya, lusot siya. Naku po natin mga kapatid. So si Uriah, malinis ang puso. Sabi niya, bakit naman ako sisiping sa asawa ko samantala yung mga barkada ko nakikipagdigma doon. Kinabukasan, sabi ni David, ba't nandiyan ka sa labas? Pasok ka. Bakit? Hindi po pumasok si Uriah. Kahit nandoon siya sa tarangkahan ng bahay nila. Walang nangyari sa kanila. Ilang beses yun. Ano po nangyari mga kapatid? Dahil ayaw ni Uriah, sabi ni David sa kanyang pinaka-general, dalhin mo si Uriah sa harap ng digmaan. At kapag matindi na yung labanan, utusan mo yung iyong tropa na umatras para siya lang ang maiwan doon. Bakit po sinabi ni David yun? Para mamatay si Uriah. So, yun po nangyari, namatay si Uriah. Pinatay ni David dahil hindi siya makalusot sa kasalanan na ginawa din niya. Tapos may isang propeta, si Nathan. Sabi ni propeta Nathan, David, you are the man. Ikaw yung nagkasala. Umiyak si David. Psalm 51. Naalala po ba natin si David? Nagkasala po siya. Sinungaling siya. Mamamatay tao po siya. Pero ginamit pa rin siya ni Lord. Pinagpala pa rin siya ng Diyos. Dahil ba siya ay magaling? Hindi po. Dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kahit nagkakamali ka, kapatid, kahit nagkakasala ka pa, kung ikaw ay anak ng Diyos, kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Tatay mo siya, anak ka pa rin niya. Amen mga kapatid? Now, sige palakpakan po natin si Lord. Now, hindi po ibig sabihin ng mga ganong kwento mga kapatid, ay, hindi naman pala ako iiwan ni Lord kahit na magkasala ako. Di magkasala na lang tayo. Hindi po ganon mga kapatid. Mamaya, dadaanan po natin yung kaisipan na yun. Gigibain po yun ni God. Because let God be true. Naalala po natin mga kapatid si Rahab. Prostitute po si Rahab. Pero pinatawad po siya ng Panginoon. Ginamit po siya sa layunin ng Diyos. Naalala po natin si Simon Peter, mga kapatid. Yung sinasabi po nila, yan ang pinakadakilang tagasunod ni Jesus, si Simon Peter. Pinanghinaan po si Simon Peter ng faith. Nung lumalakad po si Jesus sa tubig, sabi ng mga disipulo, nakumulto! Si Pedro lang yung naglakas ng loob. Jesus, siya lang kumilala. Kung ikaw yan, Panginoon, utusan mo rin nga akong lumakad sa tubig. Alam mo, sabi ni Jesus, come. Ang galing ni Jesus, ini-invite tayo ni Jesus to be with Him kung saan may himala. Habang lumalakad siya sa tubig, may himala. And yet sabi ni Peter, Lord, imbitahan mo rin nga ako dyan. Sabi ni Jesus kay Peter, come. You see, God is inviting you sa miracle niya. God is inviting you doon sa mga pagkakataon kung saan yung ordinary nagiging extraordinary. So pagbaba ni Pedro sa tubig, lumakad si Pedro sa tubig. No? Hindi mo siya magikero, hindi siya si David Copperfield. Lumakad siya sa tubig. Kaya lang si Pedro napatingin dun sa malakas na hangin, napatingin siya sa malakas na alon, nagsimula po siyang lumubog. At nung lumulubog na po siya, malapit na po siya lumubog, tinaas niya yung kanyang kamay, help! Anong ginawa ni Jesus? Sinabi ba ni Jesus, buti nga sa'yo. Pinalakad na kasi sa tubig titingin-tingin ka. Sa akin ka lang kasi tumingin. Hindi siya pinagalitan ni Jesus. Kinuha ni Jesus yung kanyang kamay. Tapos iniangat siya ulit. Ibinalik sa tubig. Sabi ni Jesus, diyan ka na. Saka ka na uli lumakad sa tubig. Diba? Pinatawad siya ni Lord. Nung si Jesus ay nagkukwento sa mga disciples, sinabi ni Jesus sa mga disciples, alam nyo, mga alagad ko,
Dadating yung panahon, ako ay mag-aalay ng buhay, mamamatay ako sa krus, tapos pagkatapos ng 3 araw, mabubuhay ako. Ano sabi ni Peter, mga kapatid? Lord, hindi mangyayari sa'yo yan. Biruin, mas magaling pa si Pedro sa plano ng Diyos. Tapos, noong si Jesus ay huhulihin na, dala-dala na po ni Judas Iscariote yung mga sundalo doon sa Garden of Gethsemane, at mahuhuli na siya. Alam niyo, nagtakbuhan po lahat ng mga disciples. Tumalilis po silang lahat. Kasama si Pedro. Naiwan si Jesus mag-isa doon. Tapos, nung si Jesus ay nandun na sa templo, pinagpapasapasahan siya. Dahil kini-question po siya. No? May mga nagsabi, di ba kasama ka rin? Yung isang bata, di ba kasama ka doon, Pedro? Sabi ni Pedro, ba, hindi 3 times po siyang nag-deny. Yung isa nga, may kasama pang curse, may kasama pang pexman. Pexman! May kasama pang mamatay man ako, parang ganun. Hindi ko talaga kilala yan. Dininay po niya si Jesus. Sa dinami-dami mga kapatid ng ginawang ito ni Pedro, pinatawad siya ng Panginoon. Ginamit pa rin siya ng Panginoon. Now, kung ginawa ni Lord yun kay David, ginawa ni Lord yun kay Rahab, at sa marami pa, ginawa ni Lord yun kay Paul, ginawa ni Lord yun kay Peter, kaya bang gawin ni Lord yun sa'yo? Yes. In fact, yun ang ginagawa ni Lord. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus cleanses us. Present tense, cleanses us from all sins. Alam ko, pinag-uusapan natin lagi dito yung finished work ni Jesus na lahat ay past tense na sa mga verb. Pero ito pong verb na ito, 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Jesus cleanses us. Nagkasala ka ba? It is available to cleanse you again. It is always present para linisin ka sa iyong mga kasalanan. Amen? So anumang daan ang tinahak natin mga kapatid sa mundong ito, ano man yung sa kabila ng kasalanan ginagawa natin, there is always forgiveness and restoration in the Lord Jesus Christ. Ano yung unang tanong mga kapatid? What is the point of religion? Pangalawa, what is the point of responsibility? Pangatlo, what's the point of righteousness? Sa verses 5 to 8. Sa mga susunod na 4 na talata, tinalakay po ni Pablo yung pagtutol ng mga Hudyo na may kinalaman po sa issue ng kasalanan. Kari-reveal lamang po sa kanila ng Diyos na ni Paul na ang Diyos ay naluluwalhati pag nagpapatawad siya. Po? Pag nagpapatawad si God ng kasalanan nila, naluluwalhati si God. So ang tanong nila, letter A, does God condone my sin? Tagalog, kinukonsinti ba ng Diyos ang kasalanan ko? Kasi nakita natin kanina, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at pinapatawad niya tayo lagi. Sabihin, kinukonsinti ba ni God ang lahat ng ating kasalanan? Tingnan niyo po, sabi po doon sa verse. But if our unrighteousness brings out the righteousness of God more clearly. Intindihin po natin yon. Our righteousness brings out God's righteousness more clearly. Yung atin pong mga kabuktutan, yung atin pong mga kasamaan, ito pala yung nagpapalabas daw ng katwiran ng Diyos ng mas maningning pa. What shall we say? That God is unjust in bringing His wrath on us. Kung nabibigyan pala ng kaluwalhatian ang Diyos sa tuwing ako ay magkakasala, ba't kinakailang husgahan pa ako ng Diyos? Naluluwalhati naman siya sa tuwing ako ay magkakasala. So yun po yung parang meron pong ano doon, argumento. No? So yung kababasa po natin na verse 4b, so that you may be proved right when you speak and prevail when you judge. Galing po ito sa sinabi ko kanina, Psalm 51 verse 4b. Kung saan yung kasalanan po ni David ng pangangalunya at pagpatay, nagbigay po kay God ng chance para ipakita yung kanyang justice and grace. So ang isip po nila, lumalabas pala yung hustisya ng Diyos, lumalabas pala yung biyaya ng Diyos, lumalabas pala yung kabutihan ng Diyos pag nagpapatawad siya sa tuwing magkakasala ako. Therefore, para mas maluwalhati ang Diyos, di magkasala na lang tayo. Nakuhuli niyo po mga kapatid yung argumento po nila. Ang tawag po dito mga kapatid ay slick argument. Ano po yung slick argument? Yung parang ang kinis na argumento, parang totoo eh. So parang tinuturo nila na tara, magkasala na lang tayo.
Pero sa totoo mga kapatid, this is not just a slick argument. It is a sick argument. Ito po ay argumentong may sakit. Maling-mali mga kapatid. Sapagat ang gusto po nila i-promote ang sin para maluwalhati ang Diyos. Paano maluluwalhati si God? Kasi si God, pag nakakakita ng sin, nagpapatawad. At pag nagpapatawad siya, naluluwalhati siya. So therefore, bigyan natin si God ng kasalanan para maluwalhati siya. Yun po yung kanilang argumento sa yung kaisipan po nila. They profess Jesus. Pero, nandun pa rin, gusto pa rin nilang magkasala. At maraming tao ngayon mga kapatid sa panahon natin, pinapamuhay po itong pilosopiyang ito. Alam mo, babait ang Diyos, okay lang magkasala. Alam mo, babait ang Diyos, pwede naman tayong magkumpisal. Alam mo, mabait ang Diyos, pwede naman tayong humingi ng tawad, paulit-ulit. Alam mo, mabait ang Diyos, kaya okay lang, pipikit ang Diyos, kikindatan niya lang siguro ang kasalanan dahil siya ay mapagbiyaya. Hindi po, mga kapatid. Di ba maganda, mga kapatid, na tayo po, i-make natin yung mind natin, let us make up our minds na pag naligtas ka na, maging seryoso at steady tayong tagasunod ni Jesus. Di ba yun mas maganda? Di ba mas maganda mga kapatid na naniniwala tayo that God is far more glorified na pag naligtas ka na mga kapatid, then you live your life hanggang dulo para sa Panginoon. Di ba yun mas maganda? Di ba mas maganda, mas kalooban ng Panginoon mga kapatid na hindi tumitigil yung pagsunod mo sa Kanya? At yun naman talaga ang kalooban niya. Na tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Kaya nga pag may tukso, pinoprotektahan niya po tayo. Iniingatan niya tayo. Ano po sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13? The only temptations that you have are the same temptations that all people have. Malinaw po yun mga kapatid Ang anumang temptation o tukso na meron ka, ayun din naman yung mga tuksong dinadaanan naming lahat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka special. Huwag po nating isipin mga kapatid, hindi itong pinagdadaanan ko, talagang ako lang talaga ang dumadaan dito Hindi mga kapatid. Yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan ng lahat ng tao. Basta't may pusod, dumadaan din dyan sa pinagdadaanan mo. Amen? Pero anong pangako ng Diyos? But you can trust God. Sabi mo sa katabi mo, you can trust God. Amen? Why can you trust God? Kasi sabi doon, He will not let you be tempted more than what you can bear. But when you are tempted, ayan na, so sakali para may bigay ka na, God will also give you a way to escape that temptation. So pag meron pong temptation, sabi po doon, si God din pala yung magbibigay ng pintuan palabas. Para yon ay way of escape mo, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya kung dati kang lasenggo, huwag kang ikaw maglalagay ng beer sa ref. Huwag ikaw yung tutukso sa sarili mo. Amen, mga kapatid? Kung dati kang addict sa tong-it, mga kapatid, huwag ka nang bumili ng bagong baraha. Amen, mga kapatid? Kung dati kang chismosa at ikaw ay inaayos na ng Panginoon ngayon, huwag ka nang tumambay. Kilala mo na naman sila Kung sino yung mga yan? Mga makakatinlabi. Diba? So, huwag ka nang gumawa ng sarili mong, ikaw pa yung ititempt mo yung sarili mo. Kasi nga, sabi na nga ni God, may ipiprovide siyang way of escape. Kaya pag natutokso na po tayo mga kapatid, tanungin mo na kagad kay God, Lord, where is the way of escape? Kaya nga po mga kapatid, di ho ba? Si Joseph tumakbo. Tinutokso na po siya ng asawa ni Potiphar. Ang pogi kasi ni Joseph So tinutokso na po siya. Gusto ni Potiphar. Basta't sa kama kita. Sabi ni Mrs. Potiphar, anong ginawa ni Joseph mga kapatid? Sabi niya, hindi ako pwede magkasala sa iyo, kay Sir, tsaka lalo na sa Diyos. Tumakbo po ngayon si Joseph. Palabas.
No, hindi siya tumakbo papasok doon sa kwarto. Tumakbo po siya palabas. Sabi mo sa katabi mo, takbo. Takbo. Amen, mga kapatid? Now, madali ba tumakbo, mga kapatid? Yeah, talaga. Yes, madali ba tumakbo, mga kapatid? Sana, na po. Pero sometimes, hindi ka kagad makatakbo, parang ang bigat ng paa mo. No? Pero nandyan ang Diyos. Tutulungan niya po tayo para tumigil, tumakbo, umalis. Doon sa area ngayon. Kaya sabi po doon, but when you are tempted, God will also give you a way to escape. Then you will be able to endure it. Gusto mo ba pagtiisan yan, kapatid? No? Andyan ang tulong ng Panginoon. Tayo ay tutulungan ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 6 verse 14, sin will not be your master. Amen? Hindi na daw po natin boss ang sin. Na tayo po sumusunod sa kanyang bidding. Sabi doon, because you are not under the law, you now live under grace. If you are under grace, sin is not your master. Baliktarin natin. If you are not under grace, then sin becomes your master. Kung wala ka sa ilalim ng biyaya ng Diyos, magpapatuloy ka sa kasalanan. Kaya alam to ni God. Kaya sabi niya, lahat ng anak ko, lahat ng sasampalataya kay Kristo, ilalagay ko sila sa ilalim ng aking biyaya. Again, ano po yung biyaya? Pabor ng Diyos, binibigay po sa atin, di natin pinagtatrabahuhan. Pinagkakaloob po sa atin, hindi natin binabayaran. Pinagkakaloob sa atin kahit hindi tayo karapat dapat. Biyaya po ba, mga kapatid, yung kalakasan na kaloob sa atin ng Panginoon para makapagtrabaho tayo? Yes, hindi yan dahil sa husay mo. Sa mga estudyante po natin dito, biyaya ba, kapatid, na ikaw no, ay nagpo-progress sa iyong pag-aaral? Amen, mga kapatid? Wala pa tayong estudyante? Wala akong estudyante dito? Meron, hindi lang sumasagot. Ano po? Dati grade 3 ka lang, ngayon grade 5 ka na. High school ka na. Di ba biyaya po yun, mga kapatid? Yes, biyaya po yun. Biyaya ba yung dati graduate ka na, tapos ngayon bibigyan ka ni Lord ng trabaho? Biyaya yun. Kalooban yun ni God, mga kapatid. Tapos ngayon, ikaw ay meron ng pamilya, pinibigyan ka ni Lord ng mga negosyo, hindi lang isang negosyo, kundi dalawa pa nga. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tulog-tulog naman. Biyaya yun, mga kapatid. Dahil ba sa husay mo, sa galing mo? Hindi po. Dahil sa biyaya, kabutihan ng Diyos. Letter A, does God condone my sin? Ang sagot, letter B, God condemns all sin. Sa totoo lang. Kaya sabi ni Paul, certainly not. If that were so, how could God judge the world? Now, tandaan po natin, mga kapatid, na sa Romans 3, 1-5, tinaanan na po natin, pinapaalala po ni Pablo na ang pribileyo ng pagiging Hudyo, yung pagkakarumpuli na ng salita ng Diyos, hindi po yun makakapagligtas sa kanila. Sapagkat ang pagiging matuwid, mga kapatid, ay dahil lang sa biyaya ng Diyos, dahil sa pagsampalataya kay Kristo. Hindi ka pwedeng iligtas ng iyong pagsunod sa kautusan. Why? Because sin is universal. Wala pa po yung kautusan, nagkakasala na po ang tao. Kaya sa argumento ng mga Hudyo na palalampasin na lang ba ng Diyos yung kasalanan nila dahil ayon sa kanila ay lalong kumikinang yung kaluwalhatian niya. Ano sagot ni Pablo? Hindi. Certainly not. Bakit? Sapagkat may magiging mali sa karakter po ng Diyos pag pumayag po tayo na kinikindatan lang ng Diyos ang kasalanan. Hindi po kinikindatan ng Diyos ang kasalanan. Pinarusahan niya ang kasalanan. Hindi nga lang sa iyo, kundi kay Kristo. Kaya wag po nating isipin, hindi, ang Diyos ay malambot sa kasalanan. Na ang Diyos ay pinapalampas ang kasalanan. Doon, mga kapatid, hindi ho nagpapalampas ng kasalanan ang Diyos. Lahat ay pinarusahan niya doon sa katawan ni Kristo. Now, grace means God is still absolutely righteous. And at the same time, He provides righteousness through Jesus' finished work. Not by pretending sin is not serious. God judges sin.
as sin. Sabi ng Romans 3:6 and Romans 3:19. And yet God justifies the ungodly by faith in Jesus Christ. Sino po yung ungodly? Tayo. Pinaparusahan ni Lord sa katawan ni Kristo, and yet pag sumampalataya tayong ungodly, gina-justify niya po tayo. Ibig sabihin, dinideklara niya na tayong matuwid. Kaya tingnan mo yung katabi mo na sumampalataya kay Kristo, yan, malinis na yan. Matuwid na yan, idineklar na yan ng Diyos na pinatawad. Okay? So, let God be true. Letter C. Pagdating po sa punto ng righteousness, ito pa ang isang tanong. Does my sin exalt God? Ang kasalanan ko ba ay nagpapaningning o lalong nagpapasikat sa Diyos? Kasi sabi nila sa verse 7 and 8, someone might argue if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases His glory, why am I still condemned as a sinner? Ito yung binabanggit ko po kanina. Kung ang Diyos pala ay naluluwalhati sa tuwing papatawarin niya yung mga kasalanan ko, ibig sabihin, parang lumalabas, tinutulungan ko siya na makatanggap ng kaluwalhatian dahil binigyan ko siya ng opportunity na magpatawad. Kung hindi ako nagkasala, wala siyang patatawarin. At kung wala siyang patatawarin, hindi siya maluluwalhati. Therefore, para maluwalhati siya, kailangan niyang magpatawad. At para meron naman siyang patatawarin, kailangan kong magkasala. Nahuhuli po natin mga kapatid? Di sabi ng mga pilosopo, di magkasala na lang tayo. Pero ngayon pala naman na naluluwalhati siya, sabi doon, why am I still condemned as a sinner? Bakit pa rin niya ako kukundinahin kung nakakatanggap naman pala siya ng kaluwalhatian sa tuwing papatawarin niya yung aking mga kasalanan? Grabe mag-isip yung mga tao noon. Ano? Naisip niyo na ho ba ito mga kapatid? Sa pagbubulay-bulay niyo ba habang kayo ay kumakain o habang kayo ay mag-isa? Napag-isipan po ba natin ito? Itong daloy na mga samot-saring mga kaisipan na ito na pumasok sa isip po nila. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Hindi natin naiisip. May Netflix. May TikTok, may Facebook. And sometimes di natin naiisip si God. Sa buong maghapon, di mo naiisip minsan si God. Bakit? Kasi nga we are so busy sa mundong ito. No? Kaya salamat na lang, nandyan ang salita ng Diyos na nababasa po natin, nakikita natin, meron palang ganun takbo ng isip. At kung merong ganun takbo ng isip, paano naman tumutugon ang Diyos? Mali, mga kapatid, for people to try to justify their sins on the basis na ang Diyos daw ay naluluwalhati. Dahil nagpapatawad siya. Yan po yung resulta ng maling pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Pag nasa mixture ka, tas mali yung isip mo, tas lalo na hindi ka naman umuupo at hindi ka nag-aaral ng grace tungkol sa grace ng Diyos, kung ano-ano lang iisipin mo. Iisipin mo na, yung mga nasa ilalim ng grace, gustong-gusto niyan magkasala. Kasi sabihin nila, pinatawad na raw sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So okay lang sa kanila. Yun na po yung maiisip. Bakit? Hindi kasi tayo umuupo. It doesn't just misunderstand God's grace. It turns the grace of God into an excuse. And it accuses God of being unfair. Sabi doon, bakit naman kukundinahin pa ako ni God bilang isang sinner? Kung nakakatanggap naman pala siya ng kaluwalhatian sa tuwing papatawarin niya ako, sa tuwing magkakasala ako. So, nagkakaroon ng ibang akusasyon sa God. Hindi po sinasantabi ng Diyos, mga kapatid, ng biyaya ng Diyos ang kanyang kabanalan. Malinaw po yun. Hindi binibitawan ni God yung holiness niya. Hindi rin po siya nag-aanyaya yung grasya ng Diyos na magkasala po tayo ng walang tigil. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na binibitawan niya yung kanyang standards. Nasabi niya, okay, I am the gracious God. Okay, wala na akong standard. Okay lang sa akin. Okay lang. Hindi ho, mga kapatid. Tandaan natin, kahit tayo mga magulang, mga kapatid, kapag napakaluwag natin sa ating mga anak, nagre-raise po tayo ng monster. Kapag yung mga anak po natin, di ho natin pinagsasabihan, mga kapatid, maliit pa, di natin pinagsasabihan. Sa susunod, mga kapatid, 10 years old, 11 years old, 12 years old, ikaw napasusunod rin yan. Tama, mga kapatid? Kaya nga may function po in the family. Kanina may function po yung husband, wife. Ngayon naman, pag-usapan mo natin, parents, children. Sa bahay, sino nasusunod mga kapatid? Parents, children.
Sabi ng mga bata, children. Sabi nung iba, dati children, pero nung tumanda na kami, mas matanda na yung mga magulang namin, children na. Yung parents na baliktad na sumusunod sa anak, kasi yung mga anak sila na kumikita. Hindi pa rin ho, mga kapatid. Igalang pa rin po natin yung ating mga magulang kahit na nasa katre na sila. Amen, mga kapatid? Tandaan po natin, mga kapatid, ikaw ay bunga ng isang straight relationship. Ulitin ko po. Ikaw ay bunga ng isang straight relationship. Bakit ko sinabing straight relationship? Kasi woke na po tayo ngayon eh. Ikaw ay bunga ng isang lalaking umamin na lalaki siya at ng isang babae na nagsabing babae siya. Wala po ritong bunga ng babae sa babae. Tsaka ng lalaki sa lalaki. Tama mga kapatid? Hindi po nagbubunga yun. Ang nagbubunga, lalaki at babae. Sabi mo sa katabi mo, straight. Kaya, lahat pong tao, bunga ng straight relationship. At dahil tayo po ay bunga ng straight relationship, nung lumalaki na po tayo, inalagaan po tayo ng ating mga magulang, at ngayon matanda na po sila, now it's our turn na mag-alaga sa kanila. Amen mga kapatid? Hindi po pinagdadabugan ng magulang, hindi po binabagsakan ng pintuan. Ang magulang tinatanong, Tay, anong gusto niyong pasalubong? Nay, ano pong gusto niyong pasalubong? Nay, hindi po kayo magluluto ngayon. Ako ang magluluto ngayon. Ano pong gusto niyong ipalaba? Nay, maglalaba po ako. At marami pa po. Sagot po tayo ng po. Opo. Ang magulang hindi nila lampas-lampasan porque matanda na. Ang magulang pinapakilala sa mga barkada. Amen mga kapatid? Ipinapakilala, ito nga pala ang father ko. I'm so proud of my father. I am so proud of my mother. Kung wala yung nanay ko, wala ako. Kung wala yung tatay ko, wala ako. I am only a product ng kanilang pagpapalaki sa akin. Gusto ko makilala mo. Hindi yung, Nay, may dadating po kami bumisita, dyan lang ko kayo sa kwarto, ha? Huwag ko kayong lalabas. Orderan ko na lang po kayo ng food panda. Ano pong gusto ninyo? Chop suey, lumpia, bento para hindi na ho kayo talaga lumabas. Marami. Ganun ho ba mga kapatid? Hindi ho. Kaya mga kapatid, napakahalaga na habang tayo po ay tumatanda, lumalaki, no? Lalo natin ginagalang yung ating mga magulang. Kasi sa susunod, sabi mo sa katabi mo, ikaw naman. Ikaw naman ang susunod. Tama mga kapatid? Sa yung mga anak po rito na naglibing na po tayo ng ating mga magulang, tayo na po susunod. Tayo na ang susunod na batch. Hindi nga mga kapatid. Di ba pa tama po yan? Yun po yung cycle of life eh. Ang cycle of life, pag tumanda na yung magulang mo, pag nauna na sila, ililibing mo sila. May ililibing ka pa ba? Pagkatas na ilibing mo yung mga magulang mo, wala na. Sino na ililibing? Ikaw na. So, habang nandoon po tayo sa cycle of life na yon, pinapagbuti po natin yung ating pagiging anak. Tutulungan tayo ng Diyos. Bakit? Sapat po yung biyaya ng Diyos eh. Amen mga kapatid? Sapat po ang biyaya ng Diyos. And so, hindi po sinasantabi ni Lord yung kanyang biyaya. Nagpapatawad po siya. Malaya po na nagpapatawad ang Diyos. Kaya sa tanong mga kapatid na, does my sin exalt God? Nandito na po tayo, last na po, letter D. God will exempt no sinner. Ang sabi po mga kapatid doon sa verse 8b, their condemnation is just. Palalampasin ba ng Diyos ang kasalanan? Ay, hindi. Kapag ikaw, kapatid, no, ay may pilosopiya na hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, pero pilosopiya mo, hindi, okay lang yan, maliligtas din ako. I will remain an unbeliever. Mananatili akong hindi sasampalataya kay Kristo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, pupunta ka sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Sapagkat lahat naman nga po tayo ay pupunta sa impyerno. Ang default destination po nating lahat, nung ipanganak po tayo, impyerno. Dahil tayo pong lahat ay
kasalanan. Kung hindi nakialam ang Diyos, ang diretso po natin ay impyerno. Kaya sabi po doon, their condemnation is just. So if the sinner pursues sin, at ayaw po niyang sumampalataya kay Kristo, ayaw kilalanin si Kristo, ayaw manalig sa finished work ni Jesus Christ, all that remains, mga kapatid, is for that sinner to truly bulusok doon sa impyerno. Dahil walang aaresto nung kanyang pagiging makasalanan. Meanwhile, ang isa namang Kristiyanong pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kanyang kasalanan, pero nagpapatuloy pa rin siya sa pagkakasala, aani naman po siya ng natural consequences. Pinatawad ka na sa lahat mong kasalanan, papunta ka na sa langit, and yet, kung magpapatuloy ka naman sa pagkakasala, yung mga kasalanang iyan, mga kapatid, may natural consequences. Hindi ka na parurusahan eternally, pero pinahihirapan mo ang sarili mo. So in short, hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa'yo, nagpapahirap sa'yo, yung sarili mo. Halimbawa, Kristiyano ka na, ayaw mo magpatawad. Ayaw mo magpasakop sa espiritu ng pagpapatawad. Sa ugali ng pagpapatawad. O di lahat kaaway mo. Sasabihin mo, hindi, sila naman ang nauna eh. So sa church, wala kang kaibigan. Ang matindi pag uwi mo sa bahay, wala ka ring kaibigan. Bakit? Kasi kahit Kristiyano ka na, patungo ka na sa langit, pero ayaw mong magpatawad. Sino nahihirapan? Ikaw. Nahihirapan ka. Bakit ka nahihirapan? Kasi ayaw mong magpatawad. Dali naman magpatawad. Sabi mo na lang, I am sorry, mali ako. Amen. Subukan nga ho natin, mga kapatid, sabihin nga natin sa katabi natin, kahit wala naman kayong pinagkakaano, sabihin mo lang sa katabi mo, I am sorry, nagkamali ako, tama ka. Yun lang naman po sasabihin, tatlo lang. Di ba? O parang may nagkabati na oh. Ha? Parang may nagkabati eh. Thank you, Lord. Yun lang naman po, mga kapatid. Pag meron tayo, I am sorry, tapos nagkamali ako, tama ka. Yung hindi yung, I am sorry pero ano naman kasi. Nagsasorry ka pero ang dami mo pang satsat. Ang dami pang kuda. Hindi na, I am sorry, nagkamali ako, tama ka. Pagka ganun po, mga kapatid, ina-align mo yung sarili mo dun sa kung sino ka na talaga. Binago na talaga ito ng Panginoon. Kasi dati hindi ito marunong maghingi ng sorry. Pero ngayon, marunong na siya maghingi ng sorry. Talagang ligtas na nga talaga siya. No? So, linawin ho natin, mga kapatid. Pag sinabing their condemnation is just, pag ang tinutukoy po dyan ay sinner at ayaw mo pa rin sumampalataya kay Kristo, diretso ka sa impyerno. At kung ikaw naman, kapatid, ay Kristiyano na, yung application naman sa pagiging Kristiyano, Kristiyano ka na, pinatawad ka na, papunta ka na sa langit, pero meron ka pa rin mga pinangahawakang kasalanan, aani ka ng natural consequence, hindi eternal. Ligtas ka na eh. Natural consequence. Gaya nung in-example lang po natin. Sisikip ang buhay mo, malulungkot ka, no? Maaalis yung trust ng tao sa iyo. Bakit? Kasi pinagpapatuloy mo ito, pinangahawakan mo pa eh. Tama na. Amen, mga kapatid. May natutunan ho ba tayo? Summary, mga kapatid. God, number one, God remains completely true and just even when people break their promises. Let God be true. Pangalawa, sin does not make God look better. Kaya alisin po natin yung, naluluwalhati ang Diyos pag nagpapatawad siya. Kaya magkasala tayo. Hindi ho. People are still responsible for the wrong things they do. Lastly, the message of Jesus' finished work at the cross and resurrection must not be used as a license to sin. Why? Because it does not glorify God. So wag ho nating kunin yung finished work ni Jesus. Nagpatawad na si Kristo doon sa krus ng lahat ng kasalanan ko. Now I can sin. No, it does not glorify God. Ano po ang take-away natin, mga kapatid? Ito ang take-away natin. Sabay-sabay nga natin sabihin. God stays true even if every human lies.
I will declare, let God be true and trust Him in everything. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa iyong salita. Buhay ang iyong salita. Sinulat 2,000 years ago, pero pinagkukwentuhan po namin ngayon. Kinapupulutan po namin ng aral. Pwede naming ilapat sa aming mga personal na buhay. Salamat po. Salamat, Panginoon, na mahal mo kami. Salamat, Panginoon, ng pagmamahal mo at pag-ibig sa amin. Hindi nakabatay, Panginoon, sa aming performance. Hindi nakabatay sa amin pong husay, galing, talento, abilidad, which is actually galing din naman lahat sa iyo. Hindi po ito nakabatay sa kung gaano kami kabait o kabuti. Ang love mo sa amin, Panginoon, ay nagmumula sa nature mo, sa kalikasan mo. Sabi ng Bible, God is love. You love us simply because you are love. Yun ikaw, Panginoon. And Lord, kami po na nakakaunawa ng love na yon, Panginoon, lalo kaming nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. Kapatid, narito ka ba? Narinig mo yung mensahe? At ikaw naman nanonood sa YouTube o sa Facebook, anong oras man, kung narinig mo ang mensahe, at alam mo, sa kaibuturan ng puso mo ay hindi ka pa rin nagpapasakop kay Kristo. Nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagkilala sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, pinatawad niyo ang lahat kong kasalanan. Sa pag-aalay niyo ng buhay, inako niyo ang lahat kong kasalanan. At ipinagkaloob naman sa akin ang inyong katwiran. Nananampalataya ako sa inyo, Jesus. Nagtitiwala sa tinapos niyong gawa sa krus. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil sa inyong mayamang biyaya. Salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Thank you, Lord. Kilala mo ang mga taong sumampalataya sa iyo sa umagang ito. Dito man sa kapulungan mismo, physical. At maging po, Panginoon, habang nanunood ng video message na ito. Thank you, Lord. Nasasamahan mo po sila. Magpatuloy, O Diyos, sa pagkilala sa iyo. Lead them to a church that teaches the grace of God. Lead them to a church, Lord God, kung saan ang pinagkukwentuhan lang ay ikaw. Labas po sa lahat ng performance ng tao, ikaw lang. Kung saan ang bida, ikaw lang. Kung saan ang maitataas, ikaw lang. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pakitanggap po ang lahat ng papuri, salamat at pagsamba. Ihanda niyo po ang aming mga puso sa pagpira-piraso po namin ng tinapay. In Jesus' name, Amen. Amen. No strength, you come and give me new power in the darkness. You are my light, Jesus, you are my hope in life. Only Jesus